Salvador Panelo, pinatutsadahan si Amy Marcos. Pinatikim ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo ng matinding puna si Senador Amy Marcos matapos nitong ipahayag na hindi siya makakadalaw sa campaign rally ng senatorial slate ng administrasyon ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa senadora, hindi niya raw matanggap ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya't hindi siya pupunta sa nasabing rally. Sa isang interview nitong Biyernes, ika-14 ng Marso, tinanong si Attorney Panelo tungkol sa pahayag ni Senador Amy, at ipinahayag niya ang kanyang reaksyon sa pamamagitan ng pagtukoy sa pagbabalat kayo. Ayon kay Panelo, balat kayo pala ang buhay sa mundo, na may kasamang tono ng kantang nagbigay diin sa kanyang di pagkakasundo sa pahayag ng senadora. Dagdag pa ni Panelo, yan ang sagot ko sa kanya. Bulahin mo lelang mo, na nagsilbing matalim na puna laban sa posisyon ni Amy Marcos. Sa mga salitang ito, ipinakita ni Panelo ang kanyang hindi pagkakasundong paminsan-minsan ay nagiging maliwanag sa publiko. Lalo na sa mga isyong may kinalaman sa politika at relasyon ng mga lider ng bansa, ang insidenteng ito ay nagsimula ng magbigay ng paumanhin si Senador Amy Marcos sa mga kababayang waray, kung saan nagpasabi siya na hindi siya makakadalaw sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Tacloban. Sa kanyang pahayag, binanggit niyang hindi niya kayang tanggapin ang ginawa kay dating Pangulong Duterte, kaya't nagdesisyon siyang huwag dumalo sa kabila ng kanyang tungkulin sa rally, ayon kay Senador Amy. Nagpapaumanhin ako sa mga kababayan kong waray na hindi ako makakadalaw sa rally mamaya sa Tacloban. Hindi ko matanggap ang ginawa kay FPRRD. Ang kanyang pahayag ay nagbigay daan sa mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor. Kabilang na ang mga taong may mga opinyon tungkol sa kanyang desisyon na hindi makadalaw dahil sa mga isyu kay Duterte. Ang mga ganitong pahayag ay laging may malalim na epekto sa mga taga-suporta at mga kritiko, at sa huli, nagiging isang malaking bahagi ng pampulitikang diskurso sa bansa. Sa kabila ng mga kontrobersya, ipinakita ni Panelo ang kanyang matalim na opinyon sa isyu, na tila nagpapakita ng distansya at hindi pagkakasunduan sa hanay ng mga politiko, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa nakaraan ng administrasyong Duterte. Ang mga pahayag na ito ay karaniwang nagiging sentro ng mga alitan, at sa pagkakataong ito, nagbigay ito ng pagkakataon upang muling magsalita si Panelo, na minsan ang naging malapit na tagapayo ni Pangulong Duterte, hinggil sa mga isyong pampolitika na may kinalaman sa kanilang pamilya at partido. Ang kaganapang ito ay isang halimbawa ng mga tensyon at isyu na bumabalot sa mga politikong may magkakaibang pananaw at interes. Habang si Senador Amy ay nagtatangka na ipakita ang kanyang saloobin patungkol kay dating Pangulong Duterte, ang mga reaksyon mula sa mga kaalyado ni Duterte, tulad ni Attorney Panelo, ay nagpapakita ng mas matinding alitan at hidwaan sa pagitan ng mga miyembro ng administrasyon at mga opisyal ng gobyerno. Hindi rin may kakaila na ang mga pahayag at aksyon ng mga politiko ay may epekto sa kanilang mga taga-suporta at sa mga botante, kaya't ito ay patuloy na nakakapag-ambag sa pampulitikang klima sa bansa. Ang isyu ng hindi pagkakasunduan sa mga isyu tulad ng impeachment at iba pang kontrobersyal na hakbang ay madalas nagiging sanhi ng tensyon sa loob ng mga pampulitikang partido at pamilya. Tulad na lang ng nangyaring ito sa pagitan ni Senador Amy Marcos at Attorney Salvador Panelo. Sa huli, magpapatuloy ang mga ganitong diskusyon at laban sa politika na nagsisilbing batayan sa pagtukoy kung paano magpapakita ng pagkakaisa o hindi pagkakasunduan ang mga politiko at ang kanilang mga supporters.